This broadcast, I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Ako po. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, no, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contract. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. Dito sa video na to magkakaalaman na ho tayo kung bumigay na nga ba itong si Senator Joel Villanueva. Kasi base ho dito sa pinaka-latest na live nitong si SP Cayetano, tila bagang nagpapahiwatig na itong si SP Alan na kung saan hindi naman lingid sa akalaman ng ating mga kasama dito sa PH Update at ng ating mga kababayan na maging yung mga nasa paksyon ng Malacanang dyan sa Senado, nagpaparamdam na rin ho na meron na talagang lilipat at magiging 13 na sila. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. But parang medyo tumaba ata itong si Attorney Michael po dito sa kuha niya na to sa interview niya dito kay Attorney Ferdy Topacio. Pero bago ho yan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay SP Cayetano. Yo. Right before this broadcast, I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Ako po. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person, for Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, Pero in fairness dito kay Senator Joel Villanueva, kung sakaling babaliktad siya ngayong mga panahon na to, tayo nalulungkot syempre, di ba? Hindi ho tayo hindi ho tayo hindi ho natin kinakatuwa yang kung sakaling pagbaliktad niya na yan sa paksyon ng mga senador ng mga taga Malacanang, no? Naawa lang ho tayo kay Senator Joel Villanueva dahil dapat hindi ho siya nakakulong ngayong mga panahon na to kung pinagbigyan niya ho yung kagustuhan ng Malacanang. Ngayon para dito sa mga senador na to, naiintindihan ho natin na wala ho tayo sa lagay nila na yung banta ng pagkakakulong talagang napakatindi ho niyan, no? Nakaatang sa mga balikat nitong mga senador na to na ginigipit para talagang mamanipula ang Senado, especially dito sa papalapit na eleksyon. Kung ano man ang maging desisyon nitong si Senator Joel Villanueva, sana isipin niya rin yung sakripisyong kinahaharap ngayon ng iba niyang mga kasama. Kagaya na lamang ho itong si Senator Rodante Marcoleta, sigurado tutuluyan din ho ito yung plunder case niya, no, na inihahanda na rin diyan sa ombudsman. Sana alalahanin na lang ho nung ibang mga linalapitan ng mga taga Malacanang yung sakripisyong binigay nitong si Senator Bato de la Rosa, Senator Jinggoy Estrada. Hindi ho biro yun. Yung pagpapakita dyan sa Senado, gayong alam mo na pagka nahuli ka, diretsong dahig ka. At itong si Senator Jinggoy Estrada, kahit na alam niya nang makukulong siya dahil naniniwala siya doon sa kanilang pinaglalaban sa Senado, talagang nagpakulong ho siya. At tayo ay naniniwala, pagdating ng panahon, ilalabas ho niya yung mga video recordings, conversation na kung saan talagang inaalok siya na sumama lamang sa paksyon nitong sila Tito Soto. At sa gayong paraan, hindi na siya matutuluyan, hindi siya makukulong kagaya ng problema na kinahaharap niya ngayong mga panahon na to. Sana ikonsidera ng ibang mga senador yung pinagdadaanan ngayon ng iba nilang mga kasama para lamang umabot tayo sa ganito na nagkakaroon tayo ng Blue Ribbon Committee hearing
mailalagay sa tamang direksyon ng impeachment ni VP Sara, hindi para ma-acquit si VP, maging parehas. Kasi sa dami ng matang nakatingin dyan sa impeachment na yan, di ho tayo naniniwala na magiging bias kung sakaling ang maging presiding officer dyan, itong si Senator Alan Peter Cayetano. Yun lang naman ho ang atin dito. Sana i-consider ho nila, isipin ho nila yung sakripisyong ibinigay nitong si Senator Jinggoy Estrada at Senator Bato de la Rosa. Yung pagkakakulong sa Pilipinas, ay di hamak na mas mahirap yung banta na kay Senator Bato de la Rosa. Napakahirap po ng bantang kinahaharap nitong si Senator Bato. Pagka nahuli siya, tapos na hong usapan ni Kanga. Doon ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? So, may kosto, mga kababayan, ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways, no? But yung, kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Hindi ka dependent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban, ha? Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms, and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa, or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Pogo, Isabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost. So may kita dun sa mga kumita through that. Pero I'm talking about kumita through that illegally. No? Meaning it changed public policy kasi nagkalagayan dyan or nagka-lobby money dyan. So lahat ng bagay po may cost. So pinag-uusapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, di ba? Yung di ba pag halimbawa pagka araw-araw sa restaurant ka kumakain, parang sa pinakamahal na restaurant ang paradise sa'yo. Pero kung araw-araw nandun ka sa noodles lang or kanin, nung time namin hindi noodles ang symbol nung kahirapan talaga, kung hindi yung kanin lang at asin, di ba, yung wala nang ulam halos, no? Makakain lang ng konting kanin, pero kahit ngayon mahal ang bigas.
yung makapag-Jollibee, maka-McDo, yung may fried chicken or yung nga iba yung parang yung kanin, mabuhusan lang ng ginisang munggo sa ibabaw, sobrang luxury na yon, di ba? So alam niyo sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for Senate independence, but para lumabas ang totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan, no? But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban. Naku, kasi yun. we have to continue fighting. Laban lang po. Laban. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, you know, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan, ibig sabihin may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate, na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala ang nagpapasok sa NBI, sila Senate President Soto, coordinated pala yun. Yung Wednesday, May 13 na sinisisi sa amin ay yung pala ay alam din nila nung iba na nandyan sa labas, armado, tapos imbestigahan, wag imbestigahan. Hanggang ngayon, hindi inimbestigahan. And then yung walkout na parang tama sila, wag palitan yung rule na walang one-day notice. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Tapos, you know, instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para makonvict ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details so I won't comment there. But the Ayan, problem oh. is trust. Nakita niyo ho yun? Narinig niyo ho ba yun? Siguro napanood niyo na ho yung video natin kay Joel Chua na kung saan binibida ho nila, na binibida ho niya, naku-questionin nila yung ika nga magiging botohan dito sa impeachment na to. Kaya ito ho ang pinakamalaki natin problem. Sa bagay, kaya naman ho talaga nilang baluktutin yung mga gusto nilang baluktutin. Pero isa ho sigurado natin dito. Kung sakali mang hindi makatakbo itong si VP Sara, ma-impeach nila si VP Sara, kung sino man ang i-endorso ni VP Sara, yun hong mananalo. Yan hong ating sigurado yun. Sinabi din nila pa ulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 eh. So, yung modern day version ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time, American times na lies. So, during the Spanish times, say yung di kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So, all of that were partially true, but you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So, yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of good governance, di ba? So, yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? So, my point is there is the trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakop sasabihin, we'll give you your freedom, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So, ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President. Naniwala yung marami namin kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na ang impeachment, impartial. Pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing, wag lang si Loren, nung ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan,
kakasuhan kayo. 'Di ba? That's why nga iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naggagaranti. So may cost po. If we don't do anything now, the cost will not fall on me immediately. It will eventually, di ba, yung may individual akong pananagutan, pamilya ko, bayan ko, syudad ko, community. But it's really the next generation. So in the same manner na lumaban ng EDSA 1, EDSA 2, lumaban sa Napoles sa napakaraming scandal is because we wanted it to end. Repentance, then reformation, restitution was there, hindi lang yun masyadong keyword dati, ngayon keyword siya. Pero pagbabago, renewal. 'Di ba sa tunay na renewal, the old is gone, 'di ba? So when you say that you're a new creation in Christ, it's a work of progress, pero kung dati may idols ka, dapat wala na. Kung dati immoral ka, dapat nawawala yung immorality. Kung dati nagnanakaw ka, hindi ka na dapat nagnanakaw. So that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon headed by Senator Lacson, at hindi pa ho tapos in-expect po namin. Part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga kontrakto. Kinuha ngayon si Diskaya. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na dinidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly, may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawala na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya and it will show. I've been hearing the last few days, there's so much evidence against the major players dun sa flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why nga, pinanghawakan pa rin natin yung Blue Ribbon Committee. The other point I want to make about counting the cost is, yun nga, ano yung cost sa next generation? Kapag kinover up natin to, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, dudurugin ka sa media at social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always there. That's always there whether sadya or may nagkamali yung patayan. But that is the cost for people who will fight. So I'm not dissuading people from joining the fight because we need you. We need the prayers, we need the commitment, we need more independent heads to stand up and say, mali na to, lumaban tayo. Pero may cost din yung hindi lumaban. Yung cost are the millions of Filipinos who will have to go abroad because walang trabaho dito. The cost will be the millions of Filipinos na hindi mapapagamot kasi nanakaw yung panggamot or pang-ospital. The cost will be millions of Filipinos na mababansot because there's not enough money or not enough programs for the first 1,000 days ng buhay ng tao, no? Or including yung healthcare nung buntis, di ba? The cost is, huli na tayo sa tourism, but halimbawa sa education, or as a country, no? There was a time in the 60s, second to Japan tayo. Then there was a time second to the last. Then during the time of
President Ramos, yun, umarangkada na tayo. During the time of President Pinoy, umarangkada na tayo. During the first 3 years ng Duterte administration, grabe na po yung pinuntahan ng ating ekonomiya. Not perfect, nandun ng corruption, but it wasn't systemic. Now it's back to being systemic. So do you want to be truly free? To be truly free, we have to have the culture and we have to have the environment, we have to have the laws and the system that guarantees that freedom. So the Constitution is a good start. Pero kung mismong Constitution hindi natin masunod at kung mismong Senado ay ibabasura ang sariling rules at ang Constitution, how do we expect that the other laws, di ba? So kung senador mismo pwedeng kasuhan or wag kasuhan sa flood control, what do you think magagawa sa ordinaryong konsehal, mayor, governor, di ba? So yes, we want a big fish. But we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish, di ba? Or we want the people who really did it para meron talagang saying, may katuparan yung sinasabing crime does not pay. So when you pay, that's a cost, di ba? Umutang ka, kailangan mong bayad. Correct. You do the crime, you have to do the time. So again, you're going back to what is the cost. Yung So yun po ang hinihingi ko po sa mga kapatid nating media. tuloy-tuloy hong pananalangin at pakikipaglaban, no, dito sa ano na to, nangyayaring sistematikong korupsyon sa ating bansa. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng live na yan itong si SP Cayetano, punta lang ho kayo sa kanyang FB page, no. Rekta ho tayo sa interview nitong si Atty. Michael Powa tsaan sa bagong programa nitong si Atty. Ferdy Topacio na Small Talk with Atty. Ferdy Topacio. Gay! Pero ibang-iba when you join a national agency, no, such as DepEd, at talagang kahit sa trabaho, ibang-iba po siya. It was really shocking to me, no. But well, I always believe that that we are where we're supposed to be, where we're meant to be. So I think doon lang talaga tayo dinala ng Panginoon. Alam mo, Panyero, nakita kong umikinang-kinang yung mata ni Ina sa'yo, so I'll let her ask the second question. Ulit, Grabe naman. I-break Grabe natin ang naman yan. protocol. Lalo nang nalaman niyang single ka. Uy, grabe naman. No, pero may loved one naman. May May loved loved one siya, okay. Tony. Grabe ka naman. Sinabi ko lang po talaga kanina Biglang nagselos yung loved one ni Atty. Michael Powa. Pambihara naman kashooting-shooting. na ibang-iba po kayo sa personal. Iba po yung Pogi ba, karisma pogi nyo. ba? Sinasabi ko sa'yo, Parang- tingnan. Compared sa TV, talagang ibang-iba. Hindi ko- Ang second hindi ko po question iniisip ko po, yan, no? naniniwala po ba kayo na kapag ang isang abogado po, dapat may sex appeal? Hindi, si Atty. Ferdy Topacio lang ang may sex appeal. Siya lang ang pwedeng magkaroon ng sex appeal sa mga abogado. Ano ba naman itong Ito mo lang nakinabayan siya ni Laila de Lima at kinilig yung Oo nga, ali. kinilig, Tinanong mo ano? na Hindi naman po, hindi naman po. Iba talaga yung appeal ni Attorney Powa Hindi naman eh. po, nirespeto po natin, of course, no, si Representative De Lima. Yes. Sex appeal, di naman po. I think what you need talaga sa korte is someone who will really advocate, no, Tama, for you. tama naman. So yung itsura, I don't know if we can even say secondary yan. Plus Baka points wala na na lang. eh. Hindi kasi si Attorney Topacio po is known as Mr. Sex Appeal. Yun naman, lang yun eh. yun naman Ganun yan ba? may tatanggi talaga. Oo, It's diba? more ironic than anything else. Anyway, which leads me to this question, Okay. ano? You are now the spokesperson, una nung DepEd, ano? Opo, And DepEd. then ngayon noong impeachment team, defense team ni VP Sara. How did this come about? Yun ba dinesignate ka ni VP, pinili ka, magandahang lalaki ba yan? Ano bang labanan dyan sa pagiging spokesman? Definitely hindi pagandang lalaki dahil if you look at the defense team, mas marami namang mas magandang lalaki sa akin doon, no? Opo. So, well, I think it's experience. Kasi Although I nga- beg to disagree, pero go ahead. No, I think it's experience since I've also been working with the principal for quite some time. So I think I was the natural choice. Pero hindi naman po magiging permanently na ako lang, lalong-lalo na when we go into the trial proper. Siyempre hindi natin kakayanin because aside from media, I have to also do the legal work, no, with the team. So I'm planning, well, the team is planning to at least have siguro mga 2 or 3 more that will help me out with media engagements. I think we've seen in the past impeachment proceedings na nagkakaroon naman talaga ng mga 2 or 3 spokespersons talaga para sa defense team. Importante kasi no, na maintindihan ng taong bayan yung proseso. Kasi tayong mga abogado, nagkakaintindihan tayo dyan eh.
Pero sa taong bayan, kailangan natin maipaliwanag talaga kung ano yung naganap. So I think communication is very important. Kaya we will be having 2 or 3. Oh, lalo-lalo na ngayon, full blast yung Oo. prosecution. They're everywhere sa media. Yes, Trying to explain na hindi pa bawal sa House rules yun. O sa rules ng Senate. Well, sa court. Senate, of course, I don't want to comment dun sa ginagawa ng prosecution. I'm sure, napag-isipan nila, they have their own strategy. We'll respect that. Ako, pinalaki ako attorney sa law school na hindi naman tayo nakipagbangayan sa kapwa abogado unless it's within, the court. Diba? The court proceedings. So, hayaan na lang natin. But sa akin, it's more of, it's more of, kami, we're just quiet now kasi unang-una, tayong defense diba? So, intayin muna natin kung anong mga ilalabas Yes. talaga nila na depensa. I wanted bago to say tayo na sumagot. iba yung pagpapalaki sa akin kaso hindi na ako lumaki Yun nga, Pero sasabihin ko din sana yun eh. In the sense na ako alam mo naman, war freak ako We're completely opposite Kaya ginagalang ko to It takes more effort to Tama. exercise restraint than Kaya to nga go all out actually. But I also admire din your style, Attorney Ferdinand, kasi yan yung, nakikita ko talaga how passionate you are when you fight for your client. So, definitely, lawyers are built differently kasi. Yes, yes. So, but Tama you see naman. the good in all the different styles. Yun din naman po ang hinahangaan ko sa inyong dalawa. Ikaw naman po, attorney, kasi parang kahit binabatikos ka na ng media, talagang you're very composed and very professional the way you respond to media. Kasi Ma'am Ina, gusto ko sana, well, at least yung approach ko, factual lang tayo. Let's Yes. be as objective as possible. Unang-una, Ang galing. siguro kwento ko muna, hindi naman ako nag-apply as spokesperson sa DepEd So, at that time, the Vice President was looking for someone with experience Yes. sa GSIS. Kasi gusto niyang tulungan yung mga problema ng mga teachers sa mga GSIS loans, etc. No? So, Kaya- merong nagrekomenda sa akin, nakakilala niya. So when I applied, I actually didn't apply for any position. Nagkataon lang after the panel interviews, the Vice President probably, I don't know what she saw, but she spoke to me and asked if I wanted to be, if I could Wow. accept being a spokesperson. I was very hesitant at first kasi hindi ko Talaga? talaga, wala akong experience, hindi ko ito trabaho. Pero talagang he is very composed. May kasabihan nga, di ba? It is better to be composed than to decompose. Mahirap naman yun. Ito talaga si attorney. Naisingit pa niya. Anyway, sabi mo kanina sa akin, nung minimake-upan tayo, ang dami mong questions. So, shoot. Kaya nga. Attorney Powa, curious lang ako kasi Powa is a Chinese surname, right? Apo, yes. Are you a Chinese? Yes, my family is Chinese. But obviously, yung lolo ko pa lang, nandito na siya sa Pilipinas. No? So, Talaga po. we're more Filipino than Chinese. Born and raised po kayo dito sa Philippines. Oo. My parents, then my dad was born and raised na rin here in the Philippines. No? So, is my mom. And then, yung lolo ko, dito na rin talaga siya nagnegosyo and all that. Wow. So, yes, Chinese, but really, I identify myself as a Filipino na talaga. Ano bang preferred ng if you don't mind, anong preferred na term ng mga Chinese for themselves? Chinoy ba? Di ba? Kasi Chinese-Filipino. May gano'n, may Chinoy, may Chinoy. Filchay, di ba? Ganon. So, Kung Filipino-Chinese, hindi naman penis. Ganon, Oo. wag naman siguro sana. Wag naman, oo. Wag naman siguro sana. Anyway, alam mo, sanay naman siguro si Attorney Michael sa Limelight. Kasi di ba, may branch of the family niya na sa showbiz. Si Fernando Poa Jr. Hindi ba Baka po magalit sa akin si Senadora, no? Palagay ko mas bagay sa kanya na maging kamag-anak si Although- Piolo Powasqual. Wow. Layo naman, pilit na pilit. Grabe ka naman, attorney. Hindi ka ito binabara. No, but pinapanood ko po si Fernando po nung bata ako, no? Yung Talaga? Panday. Kaya pinapanood ko yan. Paghapon yan sa TV, diba? So, Speaking of TV, itong impeachment, without going into the merits, Of course. alam naman natin, of course, it's a matter of great public interest. Opo. So, lahat ng facets yan is covered by media. As sa iyong opinion, as a lawyer, yun bang televised o publicized ang trial, does it help the defense? Does it harm the defense? Or does it help the prosecution or harm the prosecution? you know, I hope you don't think this is a safe answer, no? But kasi ito yung totoong nasa isip ko. Double-edged kasi Okay. na highly publicized ang isang trial. Why does it help? Kasi
gusto nating maipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino, na walang basehan yung naging mga paratang, aligasyon laban sa Vice Presidente for the past, I don't know, 2-3 years. No? Yes. But bakit double-edged? Kasi, syempre, nandun talaga yung tendency na trial by publicity talaga yung nangyayari. At as you know now, we have social media. Hindi katulad ng mga previous impeachments. Now, we have social media. So, iba-ibang opinion ang maririnig mo. There are more legal experts than lawyers in the country right now. Diba? So, nga eh. ang daming iba-ibang opinion na Marami maririnig mo. mga attorney Google ngayon. Siyempre, we're also very cautious and conscious of that. That's why I think it's very important na aside from the social media, tayo, bilang mga abogado, we don't blur the lines. Whether ano ang kulay mo sa politika, let's be objective when we talk about the law sa taong bayan para ma-explain natin na mabuti. That's why I'm saying it's double-edged. Kasi una, mapapaliwanag mo sa tao, yes, pero kailangan naman talaga ng transparency. Pero pangalawa, medyo masasubject talaga ang isang respondent, katulad ng isang akusado, sa trial by publicity. So we're very conscious of that. O yan, talaga importante yung transparency. Kaso may isang kaibigan ko, advocate siya ng transparency, but for women's clothing daw. Anyway, Nako, attorney. Sino kaya itong kaibigan niyo na to? hindi ko nababanggitin, baka mabash eh. Anyway, Ina, may tinatanong ka sa akin Oo, kanina. marami akong tanong, attorney. Huwag kang Oo, mag-alala. Hindi, may gusto akong lumabas na ngayon na tanong. Ano Kasi ba? tinatanong mo sa akin. Oh, sige. Para sa akin, kung ano mas mahirap. Sabi ko, itanong mo kay... okay. Itanong mo sa guest natin, wag sa Ano akin. pong mas mahirap? Sumagot sa media or sumagot sa nanay mo? Definitely sumagot sa nanay ko. Talaga? Kasi bago pa ako sumagot, alam na ng nanay ko yung sasagutin ko. Yung sasagot yun ko, naman diba? pala. So definitely sa nanay ko. Sa nanay niyo po. Oh, attorney. Oo, hindi. Baka marami ka- Yung nabanggit kanina ni Michael. I'll just call you Michael. Opo, opo. Oo. Na yung defense team, na pag-usapan natin. So there are 19 ba na defense lawyers? 16. 16. 16, oo. yan, sige. Plus ikaw, kasama ka naman doon sa 16. Opo, kasama na po. Oo. Alam naman natin na, well, I speak only for myself. May mga mababait na mga abogado that lawyers have some of the biggest egos in the country. It's true. So, how are the dynamics, if you don't mind, in general terms? Paano kung may disagreement with respect to strategy, legal interpretation, etc.? Paano nyo nare-resolve? 16 lawyers kayo. Natural naman po yan. As you say, diba, you have 10 lawyers in the room, you have 12, 15 opinions. But I think what works is we're working with a law firm. No? Well, may sarili akong firm, but ako lang naman talaga yung main na nasa impeachment. And then, we're working with Fortuna, Narvaez, and Salazar. No? Yes, oo. So, since may law firm ka, medyo it's different from putting 16 individuals together. Sa isang law firm, meron ng reporting lines dyan. May hierarchy na, kumbaga. So, we just work within the Fortuna Narvaez system. Siyempre, si Sheila Season, who will be our lead counsel, really, is a partner in FNS. So, siya talaga yung, kumbaga, lahat kami may opinion, but at the end of the day, lahat din kami, kung anong sabihin ng lead firm, no? Talagang we will just have to set aside the ego and just abide by kung anong direction ng team. But more importantly, I think everyone is passionate naman sa team to really just parang itabi muna natin yung mga ego natin. Ang kailangan natin dito is madepensahan ng vice-presidente. So, it's easier said than done, but it's easier in our case kasi nga we're working with a law firm na meron ng, kumbaga hindi ka na maghahanap sino magsusulat nito, sino magre-research nito. Meron na. And then it just comes up to us for May review. follow-up lang ako before we go to Ina's question. Nabanggit mo na yung Fortune Narvasa. I hope you don't mind this question. Wala bang awkwardness considering that Sig Fortune is the brother-in-law of the Remulias? To be honest, wala. Because si Attorney Sig, before I believe in Attorney Sig. I sat down with Attorney Sig early on. And very professional yung tao. No? So siya naman talaga, alam naman natin mga abogado, hindi naman maiwasan yung conflict. Minsan may kamag-anak ka na ganito. Yes. No? But very professional naman siya. And I've seen how he's fought for his clients. And I'm confident that, and I've seen it actually, that he's doing the same for the Vice President. Okay. Ina?
Yes po. Ito po, attorney, curious lang po kami. Bilang legal counsel po ni VP Sara Duterte, ano pong isang bagay na gusto po ninyong malaman ng publiko tungkol sa kanya? She's very different doon sa, I guess, pinoproject sa kanya sa social media. Diba? Yeah. Siguro dalawang bagay on the professional aspect. Very decisive yung Yes. ating Vice Presidente, no? Alam niya kung anong gusto niyang gawin para sa bansa. Alam niya kung anong gusto niyang Chief gawin of sa the old trabaho block niya. talaga. Oo. Visionary. And when she decides, yun na yun. Yun na yun. Very decisive. And you need that in a leader. Yes. No? On the personal level, ano siya, very simple person. And makulit din po. May mga ganun siyang Makulit. side. No, yeah, makulit. Very You would simple know. You would know, person. Ina. And I think it's really more of, makikita mo siya bilang kung gaano siya kabuting tao, bilang Sobra. kaibigan at bilang isang ina. Yun talagang... Tulad nung ginawa po niya kay Attorney Zulaika Lopez, talagang hindi niya iniwanan. Ay, ganun grabe talaga. yun. Grabe yun. Doon ako Nakipag-away pa siya. namangha Oo. talaga sa She really kanya. values the people who work with her. Yes, tama. And kaya kumbaga hindi ka magdadalawang isip na to stick with her all throughout dahil nakita mo talaga yung sincerity niya sa tao. Speaking of VP Sara, nandiyan na rin tayo sa topic na yan. Without going to any privileged information, is there any particular conversation na pwede mo i-share sa amin na that has stuck to your mind na tumatak sa iyong isipan with respect to VP Sara? It's more of the private conversations that we have. Yung Without more, revealing anything. more on the Yeah. personal level siguro. Yun yung masasabi ko. Kasi nga, ang parat kong sinasabi is, iba siya doon sa mga pinoportray sa kanya sa SOCMED or sa TV, yung pag may problema ka, she will really listen. So, pag nagsasabi ako ng problema kong personal, she will really listen, give me advice, and help me accept things the way they are now. Pati ba love life? Sinishare niyo po ba ang Pati love life, actually. So pwede din pala siyang love guru din pala. Love guru. Right. I agree sa sinabi po ni Attorney Powa. She's really a good listener. Naalala ko nung nag-lunch po tayo, Attorney. Talagang nakikinig siya Ay, sa'yo. yes, Yung oo. Salmo 109. Talagang nakatingin si VP Sara sa kanya. Nakikinig po talaga She's siya. talking about yung lunch nung after nung araw ng araw ng Davao. Davao. Yes. Yes. No, but she is. Singit ko lang siguro to. She is. Opo. And nung nasa DepEd nga kami, ang gusto niyang gawin is really to go down to the school level para kausapin yung mga teachers kung ano talaga yung problema nila. Kasi nga, may ang laki ng DepEd na sometimes yung genuine concerns hindi na umaabot sa central office. Yeah. So yun yung talagang ginagawa niya nung nasa DepEd kami. Yes. Well, anyway, may question kami, medyo personal. Okay lang. Sabi mo naman may loved one ka, no? Oo. Anong one? Attorney Ferdy, I think we'll both agree. Siyempre, matalo sa argumento with your loved one. Bakit? Kasi sa loved one, wala ka ng motion for reconsideration, final and executory Wala ka pa. agad. Ayun. Tama naman. Do you agree, na? Hindi ako makarelate, Attorney. Wala kasi akong boyfriend. Ganun ba? Ayan, in-announce mo pa talaga, no? Ayan, naku, lagot News ka. of global significance. Naku, in-announce mo, maraming magme-message sa'yo. Lagot ka ngayon. Naku ka. Sorry na. So anyway, go ahead. Ang daming mong Oo inis na nga, questions I also heard, Attorney, that you, nag-aral ka po sa Australia. Opo, Ay, nga sir. pala, no? Oo, diba? For my undergrad. Oo. For my undergrad. And then Opo. you both majored in creative arts and Italian Yes, studies. Does yes. that also mean you speak Italian? Yes. Really? I Saan ka speak naman Italian. dyan, attorney? Anong gusto mo sabihin? Halimbawa, nililigawan mo si Ina. Uy, grabe Ano naman. Kamusta lang? Kamustahan Oo, lang. oo, okay. Attorney naman. Kamustahan lang. Kamustahan lang. Mamma mia, sei molto bella. Ano ibig sabihin, no? Ano ibig sabihin ko? My God, you're so beautiful. Wow. Uy. No, but I dito, Xavier ako, and then nung college, undergrad, sa Australia ako sa Adelaide. Oh, but why? What drove you? Was that a deliberate choice? Was it alam required mo, of your by your family? Sa totoo lang, Attorney Ferdy, I wasn't the best
child growing up, no? Meaning, problema din, naging sakit ng ulo din ako ng parents ko. Parang pamilyar yata sa akin yung story na yan. Kasi dear, Relate ka ba? although I was doing Relate ako. well academically, disciplinary-wise, medyo makulit ako na bata, no? So, nag-continue on yun kahit nung high school. I had a fun high school. I guess that's how you put it nicely. And then, so naisip nila, baka magandang ipadala ako sa Australia. Nila, meaning family ko. Kasi yung tita ko and yung tito ko were professors sa isang university there. I So, see, pinadala ako okay. sa Australia and I wanted to take up law. Okay. But ang sabi sa akin sa Australia, ng university, if you want to take up law, you'll have to apply for permanent residence. Because why else would you want a law degree here? Kasi ibang-iba yung batas nila sa atin. Hindi naman magagamit dito, Ng di ba? sistema. So, ako talaga, bala ko talaga umuwi ng Pilipinas. So, I did the next best thing. Hindi kasi ako pinapayagan ng parents ko na mag-theater dito. So, I took up creative arts in Australia. I took up theater, actually. Wow, yung pala yung reason, Yun, no? ang creative arts majoring in theater, performing arts. Wow. So how is education in a Western country different from sa Pilipinas? Sa Australia, I can only speak of Australia. Of course. Ibang-iba siya kasi focused siya. So yung course mo, kunyari dito sa Pilipinas, diba, mag-accounting ka or something, marami ka pang general subjects first year, second year sa college, diba? Sa Australia, very focused siya. Wala kang general subjects. So kung theater ka, meron kang Puro voice, meron kang acting, meron kang theories of theater, puro ano lang, puro theater talaga. So it's focused. So after that, kumbaga, nag-specialize ka talaga sa theater. Kaya pala kang natuto ka general ng subjects. Italian, ha? Italian, I did that as my second major lang. Opo, Ah, so double major? actually. Minor, actually. Minor, oh, pero Minor in natuto rin siya. no? Natuto. Parang pareho po kayo ni attorney. He's also multilingual. Talaga po? Hindi, Spanish lang ang... Spanish. Oo, ganun din yun. Ganun din yun, attorney. Actually, they're very similar. Diba? Yan yung mga Romance languages, eh. French, Italian, Spanish, and Spanish. Portuguese. Oh, sample Yan. naman din dyan, attorney. Ano naman Spanish. sasabihin ko, ha? Spanish. Ito talaga, oh. Sige, ano naman, tus ojos pardos me encantan. Ano ibig sabihin nun, attorney? Your brown eyes enchant me. Oh, galing. Oh. Naks. Galing ni Atty. Freddy. Pero brown ba yan talaga o contact lens? Natural. Born this way. Questions. Okay, so, attorney po, we know so Wala tayong napag-usapan ng sa impeachment. Puro lang pagpapakyut ni ate yung napag-usapan natin. Ayun na nga, kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng video na yan. Interview na yan, itong si Atty. Michael Powa dito kay Atty. Ferdy Topacio, dito sa kasama niyang Ali. Punta lang ko kayo dyan sa DCAR 1026. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.